Samantala, 8 farm-to-market roads ang sinasabing missing ng Agriculture Department. 4 dito, minamadali pa umano ang paggawa at basa pa ang semento ng madatna ng kagawaran. Yan at iba pa sa ulat ni Vel Custodio. Inaasahang bababa na ang presyo ng sibuyas ngayong linggo. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas sa merkado sa 250 hanggang 330 pesos kada kilo, batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, pagdipis ng supply ng lokal na sibuyas sa cold storage facilities ang dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Supply pa kasi ito noong Marso na huling harvest season ng sibuyas ngayong taon. Kaya sa pagpasok ng mga imported na sibuyas sa bansa hanggang sa katapusan ng Desyembre, inaasahan ng tataas ang supply at bababa na ang presyo nito sa merkado. Magsisimula na rin ang anihan ng lokal na sibuyas sa Enero hanggang Marso. 8 farm-to-market road o FMR sa Davao Occidental noong 2021 hanggang 2023 ang sinasabing missing ng Department of Agriculture. 4 dito ay tila hinahabol ang paggawa sa kalsada dahil nang bisitahin ito ng ahensya noong nakaraang buwan ay basa pa ang semento. Habang ang nalalabing 4 naman ay ghost project. Kabilang sa contractors ito, ang Great Pacific Builders and General Construction Incorporated, Jan Marie Construction Services and Supply, Dicem Construction and Supply, at HVC Sagittarius Commercial. Declared as completed na ng DPWH ang 8 FMR sa Davao Occidental na may kabuuang halagang 104 million pesos. 7 sa umano'y maanumalyang farm-to-market roads ay natagpuan sa bayan ng Balita, habang ang isa ay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Target ng DA na matapos ang auditing sa 4,700 FMR sa unang kwarter ng 2026. Nilinaw ng DA na walang kinalaman si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa 2025 budget ng ahensya. We don't know anything na merong kaugnayan. There was never an instance that the DA were in talk with the office of Adrian Bersamin in regards to the budget of the department. Matatanda ang isa si Bersamin sa naghain ng voluntary resignation noong nakaraang linggo matapos may ugnay ang pangalan nito sa umano'y budget insertions. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.